Okay, on this lesson, pag-uusapan natin ang mga pinaka-importante na trading costs at fees na may kinalaman sa trading ng isang live account, katulad ng commissions, spreads, at swap during the daily rollover. Ngayon, para maintindihan natin kung paano gumagana ang mga spread, una, dapat tayong magkaroon ng basic understanding ng market liquidity. Ang market liquidity ay amount ng supply at demand sa market. It is the ease to which a market can be traded without affecting its price. Ang diagram na ito ay nagpapakita kung ano ang itsura ng liquidity in term of an order book in the market. Kaya bawat isa sa mga horizontal lines na to ay nagre-represent ng price level sa market. Kung ang isang market ay napaka-liquid, magkakaroon ng mga bid at offers sa bawat price level, pero meron ding malalaking volume sa bawat level. So for example, kung naklik mo na ang buy or sell nang may market order sa isang napaka-liquid instrument, sabihin nating euro-dollar sa inyong broker, malamang na instantly ay ma-fulfilled yung order. At iyon ay dahil sa isang napaka-liquid na market at halos palaging may sapat na liquid sa kabilang side ng inyong order para agad na ma-fill ang inyong trade. Lalo na kung isa kang retail order at hindi ka nagtra-trade ng sobrang laki na size. However, sa isang liquid market, maaaring walang anumang mga bid o offers sa ilang particular na price levels, at ang dami ng supply at demand ay maaaring mas mababa din. Kaya, ang isang typical na example ng medyo hindi liquid market ay ang housing market. Kung ibinebenta nyo ang inyong bahay, hindi ka agad magkakaroon ng isang tao sa labas ng inyong pintuan na handa nang bumili na may dalang eksaktong pera kung magkano man nyo binebenta yung bahay, di ba? Kaya sa forex market, ang mga illiquid market condition ay kung saan madalas mong makikita kung saan pataas o pababa ang presyo para ma-filled ang susunod na pinaka-best na available order. Dahil tandaan, para sa bawat buy order sa market na ma-filled, dapat na nakamatch sa isang equivalent sell order at vice versa. Para sa bawat sell order sa market na filled, dapat na nakamatched sa isang parehas na buy order para magkaroon ng trade. Ngayon, hindi na natin titingnan ang malalim pa na order book. So instead, ipapakita lamang sa atin ng ating broker ang current best market bid at ang ask price. At ang pagkakaiba sa pagitan ng dalawa ay ang spread. Ngayon, ang primary way ng mga brokers para kumita ng malaking pera sa forex market is yung spread sa currency pairs. So it's wise to develop a solid understanding of spread. Kaya obviously, lahat ng price ng forex ay naka-quote na may dalawang figures kung saan meron tayong price ng BID at meron tayong ASK price. Ngayon, ang price ng bid ay ang price kung saan maaari kang mag-sell sa market at ang ASK naman ay ang price kung saan maaari kang mag-buy mula sa market. Kaya magbuboy kayo sa ASK at magbebenta naman kayo sa BID. Ngayon, isang madaling paraan para matandaan natin to ay tanungin niyo yung sarili niyo. Ano ba ang ginagawa ng market? Sino ba ang may control? Yung buyer ba o yung seller? So the market is asking for or the market is bidding at? Because you can only buy at what the market is asking. So you buy on the ask price. And you can only sell at what the market is bidding. So magbebenta kayo sa bid price. Ngayon, kung medyo nalilito pa rin kayo, subukan nyo na lang isipin na parang Shopee or Lazada, kung saan mahalagang nagbebenta ka sa pinakamataas na bidder o bumibili ka mula sa market sa price na hinihingi ng seller. Ngayon, karamihan sa mga broker pinapasimple na lang ang pag-set ng order. Literal na meron na lang kayo na pipindutin na buy at sell button. Kaya napaka-imposible na magkamali ka pa. Ngayon, isang bagay na dapat natin tandaan ay ang ASK price ay palaging bahagyang mas mataas na price sa market at ang BID price ay palaging bahagyang mas mababa na price sa market. Kaya kapag tumitingin ka sa isang price quote sa TradingView, for example, kapag tinitignan nyo ang inyong price chart, sa bandang kanan nyo lang makikita yung price. And that is essentially the market price, or in other words, it's the mid price. So that's halfway between the bid and the offer. And it's this difference between the bid and the ask price that is obviously known as the spread. At ang spread ay mahalagang transaction cost sa trading. So in this example, yung BID price natin NZD/USD ay nasa isang spot ay 0.61643 at ang ASK price naman natin ay nasa 0.61700. So ang pinagkaiba lang ay yung micro pip dito, di ba? So ang spread ay nasa 5.7 pips.
Ngayon, kung maglulong ka sa New Zealand dollar na to, let's say na nagboy ka sa Kiwi, then bibili ka sa mismong ask price. Bumibili tayo sa kung ano ang asking price ng market. Ngayon, bawat segundo na nag-execute ka ng trade, so nag-long position ka sa ask price, at that very, very second, kung titingnan nyo yung brokerage platform nyo, makikita mo kaagad, sa mismong segundo na pumasok ka sa trade, you will instantly be in minus 5.7 pip floating loss. Ngayon, ang dahilan kung bakit kayo ay nasa instantly loss, ang size ng spread, ay dahil para maka-exit ka ng trade, diba? Kailangan mong isell yung position mo sa bid price. Tandaan, pwede lang tayo magbenta sa bid. Kaya sa sandaling pumasok ka sa market, you're going to be in that 5.7 pips loss dahil iyon ang size ng spread. Ayan ang pagkakaiba sa pagitan ng ask at bid. At para maka-exit out ka sa inyong position, you need to sell at the bid, which 5.7 na mas mababa kesa sa ask price na binili mo. So that is why the spread is your automatic cost of doing business para makapasok sa trade. Ngayon, bahagyang tumataas ang spread na lampas sa price ng cost price. Iyon ay isang method kung saan kumikita ang mga broker. So given the nature of the forex market, ang mga spread ay obviously na patuloy na nagbabago dahil ang market ay dynamic at ang volume ay nag-fluctuating sa buong araw. So the more liquidity that there is, the more buyers and sellers that have their orders in the market, then the tighter the spreads will be generally. Makukuha nyo ang mga narrower spreads, mas maraming liquidity ang meron. Kaya't ang mga major currencies ay may mataas na trading volume kesa sa mga maliliit at exotic pairs. So therefore, the majors generally have those lower and narrower spreads. At obviously naman, ang mababang spread, ibig sabihin mababa ang transaction costs para sa ating mga traders. Kaya't mag-stick lang tayo sa major pairs. Ngayon, para makalculate ang total transaction cost, pwede mong gamitin itong formula. So kaya ito ang commission plus ang spread times sa monetary pipe value. At iyon ay magbibigay sa inyo ng total transaction cost. Kaya sabi ko sa inyo, kailangan nyo ng notebook para masulat tong mga important details nato. Kasi magagamit nyo din yan. Okay, so, let's say, for example, your broker may charge a commission of $3 for a round trip. Ngayon, round trip, ang ibig sabihin lang nito ay ang full cost para sa parehong pagpasok at page execute sa inyong position. So essentially, ito lang ay ang total costs in terms of your commission. Ngayon, sabihin nating ang spread sa oras na nagtra-trade kayo ay 1.7 pips. Ngayon, kung meron kang position size na 10 lots sa trade na yon, tandaan na ang isang lot ay $10 per pip sa USD pair. So ibig sabihin, 10 lots ay nasa $100 per pips. So that means na ang transaction cost will be the $3 commission, ang round trip, plus ang spread na 1.7 pips. And then multiply nyo ang spread na yon sa monetary pip value, na sa case na to ay magiging $100. So that means na ang total transaction cost ay $573 para ma-execute yung position. Laki ng kinikita ng mga broker, no? Ngayon, makikita nyo ay ang ilang mga broker, hindi talaga sila nagcha-charge ng commission. So sasabihin nila, sa inyo na yung broker nila ay may 0 commissions fee. Pero generally, kapag ginawa nila yon, the majority ng kanilang kikitain ay magmumula sa spread. Eto tandaan nyo, kapag ang broker ay may 0 commission fee, malaki spread niyan. Kaya ang ibig sabihin nito ay ang mga broker na hindi nagcha-charge ng flat commission rate. They generally tend to have much wider spreads kesa sa mga broker na talagang nagcha-charge ng flat commissions. Kaya for me, mas okay na yung may commission o malaki ang commission fee kesa sa spreads kasi pips ang kinakain ng mga yan, kaya sobrang laki ng kinikita nila. Kaya depende na lang din sa inyo kung ano gusto nyong style, kung mas gusto nyo ba ang mas narrower spreads. Pero pagkatapos ay meron kang flat rate commission o kung masaya ka na magkaroon ng malaking spread. Pero para kasi sa akin, sobrang halaga kasi ng bawat pips, maliit man yan o malaki. Ngayon, bukod sa mga spread at commission, may isa pang fee na dapat nyong malaman sa trading journey nyo, at iyon naman ay tinatawag na swap. Ang swap ay ang bayad sa interest fee na binabayaran o sinisingil sa inyo at the end of each trading day kapag hinayaan nyong naka-open ang trade nyo overnight. Sa Forex, kapag may naiwan kang naka-open na trade sa buong araw tapos umabot ng kinabukasan, ikaw ay magbabayad ng interest. O kaya naman ay matcha-charge ng interest sa position na yon. Pero depende yon sa underlying interest rate sa dalawang currency na naka-pair na tinitrade nyo.
So sa 10 p.m. GMT every weekday, the broker rolls your position over to the next trading day. So for example, sabihin natin na may naka-open kang position sa day 1. Kung napagdesisyonan ninyo na i-hold yung trade nyo over the next trading day, ikaw ay magbabayad o makaka-receive ng swap sa naka-open ninyong position. Ngayon, kapag nagtra-trade kayo sa margin, so we are leverage trading, di ba? Makakatanggap kayo ng interest sa currency na nilong ninyo, pero magbabayad ka naman ng interest sa currency na shinort mo, tama? Because you were borrowing that currency para mag-short. Ngayon, ang pagkakaiba sa pagitan ng mga yon ay kilala bilang carry, at ang mga traders na nagsisik ng profit mula dito ay kilala bilang mga carry traders. So napaka-positibong carry na nagre-resulta kapag nakatanggap ka ng higit na interest kesa sa kailangan mong bayaran at direktang idinagdag ito sa inyong account. Pero pag ang flip side na iyon ay kung ang net carry ay negative, then obviously ibabawas mula sa inyong account. So for example, sabihin nating nag-short kayo ng euro-dollar at sabihin na lang natin na ang European Central Bank nung panahon na yon ay nagbabayad ng 0.1% interest. Pero marahil ang US Federal Reserve ay nagbabayad sila ng 0.75% interest. So kung kayo ay mag-short ng euro-dollar, that would actually be a net positive carry trade. At makaka-earn kayo ng 0.65% interest sa position each day. Dahil kapag kayo ay nag-long, ang currency na nagbabayad ng mas mataas na interest kesa sa interest charge ng currency na kayo ay naka-short. Then that is why it is a net positive carry. Now in reality, medyo mahirap kalkulahin ang exact carry na mai-earn nyo o babayaran mo dahil karamihan sa mga brokers, may posibilidad silang mag-charge ng napakaliit na markup fee para sa overnight swaps at may ilang steps pa sa calculation. Also, ang bawat broker ay magkakaroon ng maraming detailed information kung paano nila kinakalculate ang mga swap fees para sa bawat pair. So tanungin nyo na lang yung broker nyo kung gusto nyo i-check. Pero ang pangunahing key gusto kong matutunan nyo at dapat nyong malaman sa mga swaps ay kung nagplaplano kayong mag-hold ng position for a long time kung ikaw ay higit pa sa isang swing trader. Hindi ito masyadong na-apply sa mga uri ng day trades, pero kung ikaw ay uri ng swinging na nagtra-trade pero nasa position ka kung saan nagbabayad ka ng negative swap, then you're obviously going to want to take this into consideration dahil pagkatapos ng ilang sandali, ito ay talagang maaaring kainin ng dahan-dahan ang inyong profits. Kung ang trade ay hindi talaga pumabor sa inyo at ito ay medyo patagilid sa loob ng mahabang panahon, iyon ay talagang magsisimulang masira ang inyong PNL. Kaya ito ay hindi isang bagay na napakalaking alalahanin, pero maliban kung ikaw ay isang uri ng isang long-term trader dahil ito ay halos palaging minimal, pero dapat kayong aware dito. Ngayon, ang isang final thing na dapat nyong malaman ay kapag ang pang-araw-araw na rollover sa market na magsasara sa alas 10 ng gabi GMT each weekday night, dahil sa oras na iyon, maraming market participants na ayaw magbayad ng swap sa kanilang mga positions. So ang gagawin nila ay mag-e-exit sila sa market at maraming orders din ang pansamantalang ipupull out nila. Kaya ang ibig sabihin nito ay halos isang oras sa bawat side na ang daily close market liquidity ay extremely thin, kaya ang mga spread ay lumalawak ng husto. Now again, this varies from broker to broker and currency pair to currency pair, pero nakita ko ang ilang mga pairs na lumalawak ng hanggang 30 pips. So a general rule na sa tingin ko ay talagang mahalaga na magkaroon kayo ng trading plan is to never enter a positions sa pagitan ng alas 9 at alas 11 ng gabi GMT dahil hindi nyo naman siguro gustong magbayad ng isang malawak na spread, di ba? Dahil marami akong nakikitang bagong traders na gumagawa nito kung saan wala lang silang idea na nangyayari ito. Or nakalimutan nila at pumasok pa sila sa isang trade sa panahong ito, sabihin natin na may 5 pip stop, pero ang spreads are actually 10 pips. At pagkatapos ay pumasok sila, agad silang matatalo at kung minsan, mas masahol pa, nagkakaroon pa sila ng slippage. It's just you don't need to be doing that. Just make sure na nasa trading plan nyo yan. Kaya maghintay lang ng hindi bababa sa isang oras pagkatapos ng daily close hanggang sa makita mo ang mga spread na yon ay nagsisimulang huminahon and you will see them start to narrow and come in a bit. Kaya obviously naman, isaalang-alang ang daylight savings kapag nagbago iyon 2 beses sa isang taon sa mga terms kung kailan ang daily close ay maaaring mag-shift ng 1 oras forward o pabalik para sa inyo. So also, just keep an eye out on that.
So ayan ang lahat ng fees na you should be aware with, kasama ng inyong mga brokers. Generally, ang lahat ng mga major regulated brokers are extremely competitive on their fees, and you're trading Forex, lalo na kung ikukumpara sa iba pang klase ng asset gaya ng mga stocks at kung ano pa. Forex in today's modern age ay probably the cheapest market there is to trade by a long, long way. So, ayun, you really don't need to spend too much time worrying about sa fees. Pero maliwanag na medyo prudent na magkaroon ng kamalayan sa kung ano sila, kung paano sila gumagana, at ilang mga oras ng araw upang maiwasan ang paglalagay ng mga trades. So ayun lang, wish you a good luck and a good trade.